Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. Purihin ng Diyos. Alam niyo po, sa kaharian ng Diyos, laging may kainan eh. Kaya siguro mamaya may kainan ulit. Anyway, tayo po ay nagpapatuloy sa ating series on the parables of Jesus. Tayo ngayon ay pupunta sa the parable of the great banquet. So, yan natin. Okay. Ang malinaw po, meron hong parating na malaking piyesta sa kahuli-hulihang panahon. Ang malinaw ho, ang mga Hudyo sa kanilang kaisipan na darating ang araw na makakasama nila ang mga patriarchs, ang mga heroes of faith, at doon sa kaharian ng Diyos ay magkakaroon ng malaking tigig, malaking pagsasalo-salo. Sabi nga nung mama, no? Blessed is the man who will eat at the feast in the kingdom of God. At makikita natin yon doon sa Isaiah 25:6 that on this mountain the Lord Almighty will prepare a feast of rich food for all people. No? Talagang magkakaroon ng malaking handaan, malaking kainan. Kaya dito tayo sa lupa nagpa-fasting, pero pagdating doon sa langit may feasting. At ngayon, mamaya siguro pagkatapos ng service ay magpa-practice tayo paano mag-feasting. Pero practice lang yun, no? Okay. Nung pinasimula ni Jesus Christ yung parable, sabi rito, Jesus replied, a certain man was preparing a great banquet. No? Meron pong malaking handaan at nakapag-imbita na siya ng maraming guests. Ang parable na ito ay may karugtong o nakatuon talaga sa Israel. Ang unang inimbitahan talaga ng Panginoon at kung saan siya nakipag-covenant ay ang mga Israelita. Sila nga ang covenant people. Subalit, nung dumating ang Panginoong Hesus, tinanggihan nila ang Panginoong Hesus. At dito nga, sa mga panahon na ito, pinapakita ho ng Panginoon na handa na, di ba? Alam niyo po doon sa kapanahonan na yan, siguro hindi naman bago sa inyo itong parable na ito, na sila, bago pa maghanda, ay ipapadala na yung invitation, at yung invitation walang oras, walang time. Ang invitation lamang ay araw. Dahil sila pag naghanda ay bongga. At alam niyo yan, kung kayo po ay galing sa probinsya, di ba, kung kasalang probinsya, alam niyo yung kasalang probinsya, meron yung isang linggo bago ikasal, gabi bago ikasal, habang kinakasal, ilang araw pagkatapos ng kasal ay kainan, mga ilang kambing o ilang baka o ilang baboy ang itutup pa para, sino sa inyo medyo pamilyar sa ganung, diba ganun eh, diba? Ganun sa probinsya, ganun din sa kanila, no? Ganun din sa kanila. So ang sasabihin lang, sa mga araw na ito, magkakaroon ng kainan, magkakaroon ng handaan. At darating ka, anumang oras, basta yung araw na yun, darating ka, handa ang pagkain. No? Ngayon, tignan ho natin. So, ang ginawa ho ng mga servant, they just remind the guest dahil yung invitation ay nauna lang ipinadala. Alam na nila, no? Alam niyo po, hindi lang naman ito yung patungkol sa imbitasyon ng kainan, kundi ito yung imbitasyon ng Panginoon sa Israel na bago pa man dumating ang Mesiyas ay pinropesay na ang pagdating ng Mesiyas. Okay. Tingnan mo natin. Pagkatapos niyan, itong mga tao ay they have lame excuses. Bakit ho? Sabi niya, but they all alike began to make excuses. Ano yung sinabi ng una? Meron akong napiling field. Okay. And I must go and see it. Please excuse me. Ang panahon ay gabi. Gabi.
Pupunta ka pa sa bukid na madilim. Kaya yung excuse niya ay lame. Bakit hindi mo na makikita gaano kalaki ang bukid? Pangalawa, bibili ka pa ng isang bagay na hindi mo pa nakikita. Pangatlo, yung imbitasyon ay matagal nang ipinadala. Yan. So ang sinasabi ni Jesus Christ, ang mga mananampalataya, itong mga Israel ay walang excuse. Bakit? Dahil sa simula pa lamang, alam na nila ang mensahe. Yan. Pangalawang lame excuse. Another said, I have just bought 5 yoke of oxen and I'm on my way to try them out. Hindi ka bibili ng isang bagay na hindi mo pa natetest. Diba? Bumili siya, pero itetest pa lang niya. Nabili niya isang bagay, pero itetesting pa lang niya. At yung panahon na yan, lagi naman ang banket ay gabi. Papaano ka magte-testing na madilim? Ha? Diba? Yung kainan ay gabi. Yung handaan ay gabi. Ngayon, paano mo itetest? Will you buy an oxen without testing them first? So it's a lame excuse. Pangatlong excuse. Please excuse me. Still another said, I just got married so I can't come. Ang new married Jew, ang isa lamang niyang excuse ay for a year, hindi siya po pwede magkaroon ng military service. Pero dahil ikaw ay bagong kasal, mainam lamang na lagi mong kasama ang iyong asawa dahil yun yung panahon na pinakikilala mo sa mga tao na ikaw ay meron ng bagong status, married. At pinakikilala mo ngayon sa society, ito yung aking napakasalan. Kaya yung handaan ay isang magandang panahon para ipakilala ang iyong wifey. Diba? Diba? Yun yung panahon na yan eh. Bago kang kasal at ang hindi mo lamang po pwedeng gawin ay to serve in military for a year. Pero that's the time na nagbibuild ka ng social relationship. So, yung banquet o yung handaan is the best time to introduce yung asawa. Okay, so it's at dito makikita natin sinasabi ni Jesus Christ, it's lame excuse. You waited for Messiah for thousands of years and then here I am and now you are rejecting me. Yan ang sinasabi ni Jesus Christ yan eh. Kasi lahat na ng sign of the Messiah ay naroon na, pero still nireject pa rin ng Israel si Jesus Christ. Yung invitation, they have rejected the invitation. Kaya pagkatapos nyon, ang sabi nung pinuno, sabi ron, the servant came back and reported this to his master. Then the owner of the house became angry and ordered his servant. No? Minsan nakala natin ang Diyos ay parang napakabait ay hindi nagagalit. Ang Diyos ay nagagalit din. May pagkakataon sa Book of Isaiah. Ang sabi niya, mag-fasting kayo. Magkaroon kayo ng pag-aayuno. Pero yung mga Israelita, imbis na mag-fasting, nag-feasting. At ang sabi ho ng salita ng Diyos sa Isaiah, hindi mabubura yung ginawa ninyong kasalanan habang kayo nabubuhay. At meron yung mga ganung pagkakataon sa salita ng Diyos. Makikita rin po natin yon na sinabi ng Panginoon kay Moses. Di ba kahit si Moses, sinabi, isang pukpok lang, huwag marami, di ba? Ano nangyari doon sa bato? Pinukpok niya. Nang higit sa isa. At ang consequence ay hindi siya nakapasok sa lupang pangako. Ang mga Israelita,
Napakalapit lamang noong lupang pangako. Kahit isang linggo, pwede na sila makapunta sa lupang pangako. Pero dahil sa katigasan ng ulo nila, ay nag-take yun ng 40 years. Di ba? Kung titignan lamang kahit sa mapa, ay napakalapit lamang ng Ehipto sa Israel. Pero dahil sa katigasan nila ng ulo, sila hindi nakapasok. So, mabait ang Panginoon, pero may mga warning siya, at pag sumobra tayo doon, ay nakagalit din ang Diyos. Nawa ho, ganito ho ang pagkakilala natin sa Diyos nang pagkaroon tayo ng banal na takot. No? Go out quickly into the streets, ano sabi niya? And alleys of the town, and bring in the poor, the crippled, the blind, and the lame. Ano sinasabi ho ng Master? Go to the last, the least, and the lost. Go to the needy. Go to the Gentiles. Nagkaroon ng false security ang Israel. Nagkaroon sila ng false security dahil alam nila sila yung covenant people. Pero nang dumating na si Jesus Christ, they rejected Jesus Christ. At ngayon sinasabi ni Jesus Christ, darating na ang panahon at ang salvation ay mangyayari na para sa mga katulad nating hindi Hudyo. Kaya ho tayo ngayon ay nag-grafted in sa Israel. No? Idinugtong ho tayo at nakasama tayo sa mga taong pinangakuan. Kasama tayo ngayon sa maliligtas dahil ho sa hindi pagsunod ng mga Israelita. Yun po yung katuruan ho na yan. Hindi lamang yan patungkol sa pagkain, kundi sa pagtalikod ng Israel sa kanilang Diyos. At dahil sa kanilang pagtalikod, ang mga hintil na katulad natin, tayo ay we are enjoying yung favor ni God. Tayo kasi yung poor. Tayo yung crippled, tayo yung blind, tayo yung lame. Tayo yung mga tao na walang reason para tumanggi sa isang hapunang libre. Yes. Dahil tayo yung gutom. Diba? Tayo yung nangangailangan. Tayo yung bulag. Tayo yung lumpo. Ibig sabihin yun, tayo yung walang kakayanan, at tayong mga walang kakayanan, tayong inabot ng Diyos. Amen. At doon mo natin nakikita na in spite na tayo yung the last, the least, and the lost, inabot ho tayo ng Panginoon. Tayo yung dating blind. Kaya nga sinabi ng Panginoon na kayo ay maninibugho sa mga tao na hindi ko tinawag. Yung mga tao na hindi ko tinawag, siya lang ang mag-re-respond sa call. Sino yun? Tayo ho yun. Tayong hindi mga Hudyo. No? Tayong hindi mga Hudyo. Okay. Ano ho ang master's desire? Isa lang naman ang desire ng master eh. Ang desire ng master, ano sabi niya? Make them come in so that my house will be full. Ang nais ng master, walang masayang sa kanyang handa. Ang nais ng master, mas marami ang maligtas. Ang nais ng master, mapuno ang kanyang tahanan. Ang nais ng master, ang nais ni God, maligtas ang mas maraming tao. Amen ba ron? No? Na yung salvation ay para sa lahat. Both for Jews and Gentiles. No? Ang salvation ay para sa lahat. Ayun ang sinasabi sa Roma 1:16. No? The gospel is the power of God unto salvation, first for the Jews, then to the Gentiles. At tayo yun. Tayo yung mga hintil na hindi naman talaga kabilang sa lahi ni Abraham, pero dahil sa ating pananampalataya sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, tayo ay nakasama sa mga maliligtas. Hindi dahil tayo ay buo, hindi dahil tayo ay mayaman, hindi dahil tayo ay magaganda, bagamat totoo yun, no?
hindi dahil tayo magawa ko, baga matutoyo, kundi dahil sa biyaya ng Diyos. At yun po yun. No? Nakasama tayo doon sa mga tinawag. Bakit? Kasama kasi tayo sa last, sa list, sa lost. Kung hindi ka last, maaari ikaw ay least. Pero lahat tayo ay lost. Ang sabi ko ng salita ng Diyos, lahat po tayo ay mga tupa na nagkanya-kanya ng landas. Nagkanya-kanya po tayo. Lahat po tayo ay mga tupa na naglayas, na nagkanya-kanya, naligaw. At kung ikaw ay naliligaw, ang mensahe nito ay para sa iyo. Pero kung ikaw ay napunta para manligaw, siya ay ko sa iyo. So mga kapatid, napakapalad mo natin. Napakapalad mo natin dahil ang tahanan mo ng Diyos ay napakalaki. At ang gusto ng Diyos, marami mo doon sa kanyang tahanan. Ang gusto ng Diyos, mapuno mo yung kanyang tahanan. So anong gagawin mo natin? Lagi mo natin tatandaan, ang solemn warning, it is not good to reject God's invitation. It is not good to reject God's invitation. Ano sabi roon sa Proverbs 1:24-28? But since you rejected me when I called and no one gave heed when I stretched out my hand. You rejected me, no? Ito ho, ang kinakausap ho nito ay yung mga Israelita eh. Ni-reject nila ang Panginoon, ni-reject nila ang Messiah. Ano nangyari ho doon? Dahil in-ignore mo ko, no? Merong kalamidad na mangyayari sa iyo. Merong disaster na mangyayari sa iyo. At sabi ron sa verse 28, then they will call to me but I will not answer. They will look for me but will not find me. It's not good to reject God's invitation. Pag tayo ho ay ini-invite ng Panginoon, ang sabi ho ng salita ng Diyos, now is the day of salvation. Kung naririnig mo ang tinig ng Panginoon, huwag ka nang magpabukas dahil hindi mo nga alam kung bukas ay buhay ka pa. No? Hindi lahat ng oras bukas ang invitation. Ang invitation ho ay mayroong pagsasara. Diba? Hindi lahat ng panahon ay makakatanggap ka ng invitation. Lagi ho natin tatandaan yan. No? Napakahaba ho ng pag-ibig ng Diyos. Pero ang kanyang invitation, may hangganan. Nangyari ho yun sa Israel. No? Nangyari ho yun sa Israel. Naroon na ang Panginoong Jesus. Nakita na nila ang Panginoong Jesus. Papaano ang Panginoong Jesus ay isinilang. Ang tanda na ang birhen ay manganganak. Ang tanda na mayroong liwanag. No? Yung star, nandoon na yung signs. Naroon na yung fulfillment of prophecies. Nandoon na yung pagkilos ng Messiah. Sa harap na nila, nakikita nila ang pagpapagaling, ang pagpapalayas ng mga demonyo. Nandoon na sa harapan nila, pero bulag pa rin ang Israelita. For 3 years, Jesus ministered to them. For 3 years, Jesus is calling them. But they rejected Jesus. Instead, anong ginawa nila? Pinakot nila si Jesus sa cross. At pagkatapos nyo, nangyari, makailang panahon, yung Jerusalem ay nasunog. No? Kinugkog, nawala. Hanggang ang bansang Israel ay nawalang bansa hanggang sa ngayon na lamang sa ating kapanahunan, nabuo siyang muli. Bakit po? Dahil darating din naman ang panahon na after the Gentile period ay darating naman ang balik ng mga Hudyo. Pero tayo, habang sa ating panahon ngayon, tayo ay nasa Gentile era. No? Nasa panahon tayo ng mga Hintil at ito yung panahon na kung saan ang mga Hintil ay tinatawagan ng Panginoon manumbalik sa Kanya. Walang bansa na sarado na hindi magbubukas sa gospel ni Jesus Christ. Amen. Dahil ang sinabi ng salita ng Diyos, sabi ni Jesus Christ, this gospel of the kingdom will be preached to all nations. This invitation
will go sa lahat ng parte ng mundo. Itong pangangaral na ito, wag mo natin sabihin, ako napakahirap sa bansa na yung mangaral. No, lahat ho, the gates of hell cannot prevail doon ho sa pagpasok ng Ebanghelyo ng Panginoon. No? Lahat ho ay papasukin hanggang sa huling-huling kapanahunan. Ano pa sinabi dito? The invitation to eternity will not last forever. The invitation to eternity will not last forever. Ano sabi ron? I tell you, not one of those men who were invited will get a taste of my banquet. Sabi ho sa Isaiah 55 verse 6, seek the Lord while He may be found. Habang makikita mo pa ang Panginoon, habang nangungusap pa ang Panginoon, seek Him. Dahil hindi ho habang panahon mangungusap ang Diyos. Hindi ho habang panahon mananawagan ang Panginoon. Hindi ho habang panahon ay mabubukas yung gospel. May mga panahon ng pagsasara. May panahon ng pagkatapos na maraming pagkakataong may pangaral ang Ebanghelyo at sarado pa rin, mayroong panahon ng pagkilos ng kamay ng Diyos. At totoo ho yun. No? Alam niyo ho, isa ho yun sa mga patutuo ng ibang mga kalamidad na nangyari. Kahit sa Pilipinas, mayroong magsasabi, bago yung panahon na, kung matatandaan niyo yung early 90s na lindol, na nagpabagsak sa Hayat sa Baguio. May mga pagkakataon na nagsasabi doon sa area rin ng Dagupa na bago mangyari yon, napakahirap magbahagi ng salita ng Diyos. Pero pagkatapos yung lindol na yon, naging bukas ang mga puso ng mga tao. Ganun din ang nangyari doon sa Pinatubo, doon sa bandang Pampanga. Pero ngayon, ang dami ng gawain doon sa Pampanga. Ganun din ang nangyari, no? 10 years ago, nagkaroon ng survey ng PCEC. At ang the least evangelized part ng Philippines ay ang Eastern Visayas. Particular ang Samar. No? Some of the pastors will say, oh pastor, they closed the door to us, they stoned us when we shared the gospel. Ganun talaga, binabato sila. Pero after the Typhoon Haiyan, after the Typhoon Yolanda, they open their doors and they are coming back to God. Amen. Bakit nakita nila? Hindi pala habang panahon, matatanggihan ko ang panawagan ng Diyos. Hindi pala habang panahon, buhay ako. Hindi habang panahon ay pwede kong takbuhan ang panawagan ng Diyos. Wag ho nating tigilan ang mga mahal natin sa buhay sa pananalangin sa kanila. Wag ho nating tigilan ang mga kapitbahay natin sa pananalangin. Wag ho nating tigilan, bakit hindi ho habang panahon, sarado yan. At yung imbitasyon din ng Panginoon ay hindi ho habang buhay. Lagi natin tandaan, now is the day of salvation. Hindi ho bukas, hindi ho sa makalawa. Now, hindi ho magtatagal ang invitation ng Panginoon. No? Hindi ho for eternity ang habang ho tayong buhay, tinatawag tayo ng Panginoon. Tinatawag tayo kahit hanggang sa huling hibla ng ating hininga. Kaya nga ho maraming pagkakataon ay sabihin, Pastor, bulungan mo na. Kasi sa totoo lang pagka minsan at totoo lang pagka malapit na sa yung nasa ihanan, napakabukas ng puso talaga. Ang magtataka lang pagkatapos tumanggap sa Panginoon, biglang lalakas. Akala ko pa huli na yun pala. Yun na. Kasi ganun no? Talagang, mga kapatid, habang buhay yan, meron yung pag-asa. No? Yes. Habang buhay yan, kaya ho tayo, wag mo tayong mapagod, wag mo tayong mapagal, meron mo tayong mga minamahal na maaring pinagtatsagaan ninyo, patuloy lang ho ang imbitasyon. Dahil alam natin, pagkatapos nilang dito sa buhay na ito, wala na, no?
Wala nang susunod. Walang purgatorio. It is appointed unto man once to die, and after that, judgment. The invitation is not forever. The invitation is only for lifetime. Amen. Ganun po tayo. Nawa ho, magkaroon ho tayo ng desire sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon, dahil hindi ho habang panahon ay may imbitasyon. Panghuli, the command for believers is to go. No? The command for believers is to go. Una, to go home to our family. Ano sabi ron? Go home to your family and tell them how much the Lord has done for you and how He has had mercy on you. Go home. Ngayon, di mo na kailangan mag-go home. Kailangan mo na lang mag-PM. Kailangan mo na lang mag-cellphone. Call them. Tell them how you receive God's mercy. Paano kayo pinatawad ng Diyos? Paano niyo naranasan ang pagmamahal ng Panginoon? Tell them your testimony. Testify about God's goodness. Amen. Sabihin po natin, sino ho ang mag-go home? Eh di yung tao na kasama sa yung kapamilya, yun ang magta-testify. First and foremost, tayo po ang magiging tagapagbalita sa mga mahal natin sa buhay. Amen. Amen. Hindi ko sinabi niyan, go and invite your pastor to your house. No! Ang sabi diyan, go home and tell them. Who will tell them? Me. Each one of us will tell how God had mercy on us, how God saved us, how God answered our prayers. Testify about God's goodness. Sino ho ang makakapagsabi niyan? Tayo. Amen. No? Sabi ni Jesus, go home to your family. O baka nga yung iba, literal na go home, baka pinauwi ka na, di ba? Kaya sabi mo, anak, uwi ka na! Pero siyempre hindi ko alam yung kung sino yun. Kayo at ang Diyos ang nakakaalam. Pangalawa, go out to the street. Sabi yung, go out quickly into the street and alleys of the town and bring in the poor, the crippled, the blind, and the lame. Go out to the street. Go and reach out to the least, the last, and the lost. Yung mga hindi pinapansin, yung mga kulang sa pansin, no? Yung kulang sa care, yung... Pero sa totoo lang, pero sa totoo lang mga kapatid, kung titingnan naman natin, lahat naman na wala sa Panginoon ay lost. Lahat ng tao na wala sa Panginoon ay lost. Diba? Lahat ay lost. Dalawa lang ang uri ng tao. There are only two kinds of people. The lost and the found. Kung hindi ka found, ikaw ay lost. Eh, dalawa lang klase ng tao. The saved and the lost. The lost and found. Yung naligtas at hindi ligtas, dalawa lang yung uri ng tao. Amen ba? Amen, brother. There are only two kinds of people. The lost and the saved. The unsaved and the saved. So God is calling us to share our faith to all people, even in the marketplace, in the school, to all our case, kakilala, kaibigan, diba? Kasama sa trabaho. Okay.
And the last is, go into all the world. Sabi ron, go into all the world and preach good news to all creation. Alam niyo ho, kung makikita ho natin sa New Testament, lahat ho ng mga mananampalataya ay mga nagiging fishers of men. Tayo pong mga disciples ay tinrain ni Jesus Christ to be fishers of men. At sinasabi ko sa atin to go to all the world. Maraming paraan kung paano doon. Alam niyo po, ang isang pastor ay very limited. Limited ang isang pastor. Why? Pag meron isang pastor at magsasalita siya among unbelievers, the unbelievers will always suspect him to convert them when a pastor speaks. Pero, pag ang isang katulad nila, just like you, testify about God's goodness, how God reached out to you, then it's another story because it's your story. Dahil yung story mo, wala mong katulad yan. Dahil yung testimony mo ay pinakamalaking patotoo dahil ikaw iyon. Amen? Amen. Kaya ang pinaka-effective na mga aabot sa mga taong kakilala mo, mas malamang ikaw. Diba? Kasi yung liwanag ay makikita sa iyo. Diba? Yung pagbabago ng buhay, makikita sa iyo. Makikita nila na, oh, nag-iba na itong kapatid ko na ito. Nag-iba na itong ate ko na ito. Ano ba ang meron ka? Alam niyo po, one of the entry points of the Jews during Old Testament is Sabbath. The Sabbath, the word Sabbath. Kasi ganito po yun. No? Yung kanilang employer, they will call him, oh, you have to work on Saturday. And then the Jews will say, no, it's Sabbath. Okay, what is Sabbath? So the Gentile boss will ask, what is Sabbath? Ano yung Sabbath? So sasabihin ng Jews, Sabbath is the day that God rested and were refreshed. What happened? The Jews now have the entry point, first and foremost, to testify that there is a God. That we are not, yung accident. Merong Diyos na lumikha. Merong Diyos na nag-utos. Merong Diyos na kumakalinga sa lahat ng tao. And through that, they were able to testify among unbelievers that there is a great God through the days of Satan. Kasi they will refuse to work. And then the people will ask them, at yun yung entry point, kaya sila nakakapag-testify. Nakuha mo natin? Kaya pag tinanong kayo, linggo ngayon ah! Malaki ang malaki ang per oras ngayon, di ba? Pag nag-refuse kayo, sasabihin, bakit ka nag-refuse? Sayang! Kasi merong Diyos na nagsabi na meron kang dapat na araw na ipagpapahinga at yung araw na yon, ibabalik niya ang lakas mo at ang pagpapala. Amen ba ron? Amen. And because of that, they were able to live during the Old Testament. At tayo rin naman ngayon. People will ask you, oh, it's Sunday time. You should go with us. Go to park. And then you will say, no, I will go to TAS to worship God. Then that is your way of testifying that you are a servant of God. At under tayo sa kamay ng Panginoon, that we are living
sa Coram Deo. Ang tawag doon is Coram Deo. We are giving na ang Diyos ay nasa ating harapan. Coram Deo. Namumuhay tayo sa harapan ng Diyos. No? Namumuhay tayo sa harapan ng Diyos. Na ang ating kilos, na ang ating buhay ay hindi natatago sa Diyos na buhay. As we go out to the world, nakikita nila, aba, may liwanag ang tao na ito. Bakit? Dahil siya ay kakaiba. At doon po nabubuo na tayo po ay mga ilaw ng sanlibutan. Go home to our family, go out to the streets, and go into all the world. Tayo po ay panatalian tumayo at tayo po ay manalangin.